Magandang hapon po ulit at pasensya na po ay nadali lang po tayo, pero tuloy ko po dito yung sinashare ko po sa inyo kanina dito po sa number 1. Sabi niya, Christ came to do things. Yung number 1 po ay yung save from sin. Amen po. Sabi niya dito sa Matthew chapter 1 verse 21, sabi niya, nagsilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang pangalan mo sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tulad po na sinishare ko po sa inyo kanina, sabi niya doon, kumbaga, maraming mga tao ay kilala sa Jesus, amen po. Pero hindi lahat ay alam yung dahilan kung bakit ang Diyos ay naparito dito sa mundong to. Amen po. Tuwing mag-soul winning po tayo, tuwing magbabahagi tayo ng salita po ng Diyos, ang always po natin na sinasabi na ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao ay hindi kailanman ay nagkukulang. Amen po. Lagi natin nare-remind o sinishare yung gospel na at ibinibigay natin sa kanila ang Panginoon. Amen po. Na sabi niya na sino man tumanggap sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa atin po bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, isa sa mga great o yung pinakamagandang matatanggap mo ngayong Paskong ito ay walang iba kung tatanggapin mo ang Panginoon. Amen po. Kung tatanggapin mo ang Panginoon, sabi niya doon, yun yung pinakamagandang regalo na matatanggap mo. Alam niyo po yung kwento po nung barbero at yung pastor. Di ba po, every time na mag-soul win po tayo, sinishare natin yung kwento po nung barbero tsaka yung pastor, na itong barbero ay hindi siya naniniwala na may Diyos. Habang nagsasalita siya, tinanong siya ng pastor na bakit naman hindi ka naniniwalang may Diyos? Di ba po, sabi niya, kung may Diyos talaga, sana walang taong nagkakasakit. Sana walang taong naghihirap. Sana walang tao na nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. Kasi bakit? Kasi ang paniniwala niya po, ito po yung paniniwala niya na ang Diyos daw po ay mapagbigay. Amen po. Pero ito po sabi niya doon na nung time na tumingin siya sa labas ay nakita niya yung isang lalaki na napakahaba ng buhok. Sabi niya, alam niyo po, simula ngayon hindi na rin ako naniniwala na may barbero. Alam niyo po, natawa tong barbero kasi sabi niya, ginugupitan po kita, bakit hindi ka naman naniniwala na may barbero? Alam niyo po, ang sabi niya itong pastor, kung may barbero talaga, sana walang taong mahaba ang buhok kasi ang trabaho ng isang barbero ay manggupit. Alam niyo po, natawa yung barbero. Tapos sabi niya, alam niyo po, pastor, yung tao na yan na nasa labas ay binibigyan ko ng pera, binibigyan ko ng pagkain, pero every time na sabihin ko sa kanya na ayusin ko yung buhok niya, gugupitan ko siya ng libre, bibigyan ko siya ng magandang pananamit, ayaw na niya. Kasi bakit po? Kasi sabi niya ay ayaw niyang pinapakilaman siya. Amen po. At ganoon din po sa atin bilang mga tao. Alam niyo po, isang bagay po dito bilang isang tao. Alam niyo po, marami tayong pagpapala na tatanggap sa Panginoon. Amen po. Marami tayong blessing na nakuha sa Diyos, pero hindi naman yung tunay na regalo na pwedeng makuha mula sa Diyos. Kasi ang tunay na regalo na pwede mo makuha mula sa Diyos ay yung kaligtasan na ibinibigay niya po ng libre at walang bayad. Kaya nga po ang sabi niya dito, isa sa mga dahilan kung bakit po ang Diyos ay pumarito dito sa lupa ay upang ibigay yung kaligtasan doon sa mga tao na nananampalataya sa Panginoon. Amen po. Sabi niya, di ba po ba, kumbaga, kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, ay kailanman ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po pala, hindi lahat ng tao ay nakakuha ng regalo na to. Yung regalo ng kaligtasan ay hindi lahat ng tao ay nakatanggap nito. Kasi ang sabi po ng Biblia, sabi niya doon sa John 3:16, ang sabi niya, kung sino lang yung sumampalataya sa Kanya, ay hindi kailanman mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Kaya nga po yung mga ibang worker, mga manggagawa po ng Panginoon, everyday silang lumalabas, nag-soul winning, sa anong dahilan? Upang maibigay ng libre yung kaligtasan na ibinibigay po ng Diyos. At sa atin po bilang mga tao, sabi niya po doon, sabi niya, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Amen po. Sabi niya, ililigtas niya yung bayan mula doon sa kanilang mga kasalanan. Sino po yun? Ang Panginoon. Ang Panginoong Jesus ay pumarito dito sa lupa upang magbigay ng kaligtasan doon sa mga tao na tumanggap po sa Kanya.
Amen po. At isa yung bagay na yun na dahilan ng Diyos kung bakit po siya ay pumunta at bumaba po dito sa mundong to. Amen po. Doon po sa pangalawa, ang sabi niya doon sa pangalawa ay yung fulfill the law. Dito po sa Matthew chapter 5 verse 17, basahin ko na lang din po sa inyo. Ang sabi niya, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan nyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Amen po. Sabihin po pala isang bagay pa po dito kung bakit ang Diyos ay bumaba dito sa lupa ay upang tuparin yung mga sinabi ng mga propeta. Amen po. Bumaba siya dito sa mundong to upang tuparin, hindi upang mawalang bisa yung mga bagay na yun, kundi upang tuparin yung mga bagay na sinabi niya po dito. Amen po. Sabi niya, naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Amen po. Naalala niyo po yung time na ang Panginoon ay nakikipag-usap po sa Ama. Na sabi niya, Ama, hanggat maaari, hindi ko ranasin yung sa paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Amen po. Alam niyo po, ang Diyos ay nahirapan. Nasakta, napagod. Pero alam niyo po, isa sa mga panalangin niya, hanggat maaari, hindi mangyari yung nais ko, kundi ang nais ng Ama. Amen po. At sa atin po bilang mga Kristiyano, sabi niya, ano ba yung pwede mong maibigay sa Panginoon? Ano ba yung pwede po nating maibigay po sa Diyos? Amen po. Kasi ito yung time na kung saan tayo po yung nagbibigay ng bagay na mahalaga doon sa mga tao na minamahal po natin. Amen po. Sabi niya doon, kung ang kaligtasan ay hindi mo kayang ibigay doon sa tao na mahal mo, ay hindi tunay yung pag-ibig mo sa Kanya. Kasi yung pinaka-greatest na gift na pwede mo maibigay doon sa tao na yun, ay walang iba kundi ang Panginoon na tinanggap mo. Walang iba kundi ang Diyos na tinanggap mo noong time na ikaw ay nakakilala sa Kanya. Amen po. Noong time po na yun, ang Diyos ay isinilang dito sa mundong to. Ang Diyos ay pumarito dito sa mundong to dahil sa isang trabaho, sa isang misyon. Sa atin din po, na mga tumanggap sa Panginoon, may trabaho din po tayo. Kasi iniwan niya yung trabaho na yun, noong time na siya umakyat sa langit, doon sa mga tao na sumusunod sa Kanya. Doon sa mga tao na nananampalataya sa Kanya. At ang trabaho po na yun, ay magbigay o ibahagi yung kaligtasan na natanggap po natin sa Kanya. Amen po. At ngayong nalalapit po yung pagtatapos ng buwan po na to, kasi ilang weeks na lang po, January na po ulit, sabi niya doon, naibigay mo na ba ang Panginoon sa pamilya mo? Naibigay mo na ba ang Diyos o naibahagi mo na ba ang Panginoon doon sa mga kamag-anak mo o doon sa mga taong malalapit po sa iyo? Amen po. Alam naman po natin yung kwento po, yung kwento po ng letter from hell. Amen po. Yung kwento niya po na yung kaibigan niya ay hindi niya naibahagi o hindi niya naibigay sa kanya ang Panginoon. Kaya yung kaibigan niya ay napunta ng impyerno. At dahil doon, mula sa impyerno, sumulat siya doon sa kaibigan niya na sabi niya, kilala mo pala ang Panginoon, pero hindi mo man lang siya naipakilala sa akin. Amen po. At alam niyo po, isa sa mga bagay na nakakalungkot kapag hindi natin naibahagi ang Diyos doon sa mga tao na malalapit po sa atin. Amen po. At kahit bakasyon, kahit na ang mga manggagawa po ng Diyos ay umuwi sa kanilang tahanan, isa sa mga goal po nila o isa sa mga mission po nila, may share po ang Panginoon doon sa pamilya nila. Amen po. At ito, sabi niya po doon, Christ came to do things. Maraming mga bagay pa po ang ginawa ang Diyos habang nandito po siya sa mundong to. Tayo din po ay may gagawin. At ang gagawin po natin ay yung ibahagi yung bagay na kung saan natanggap natin ang libre. Ibahagi yung kaligtasan na inaibigay po natin, na natanggap po natin mula sa Kanya. Amen po. At salamat po sa time po ninyo. At nawa po tayong lahat ay pinagpala po ng Panginoon. Nawa po tayong lahat ay masaya dahil nandun tayo sa kanya-kanya po nating pamilya.
Amen po. At alam ko po na bago matapos yung taon na to, ay isa sa mga pamilya po natin ay makakakilala rin po sa Diyos. Amen po. Naalala ko yung dating group chat po nung kumbaga, ang sabi niya doon, yung pinaka-name ng chat nila ay yung Jesus is our great reward. Wala ka ng higit na pwedeng matanggap o hindi kayang tumbasan ng pera, yung bagay na pwedeng matanggap mula sa Panginoon. Amen po. Salamat po. Sige po, tayo pong lahat tayo yumuko at tayo po yung manalangin. Salamat Panginoon sa pong ito. Dalangin namin yung patuloy na pagsama mo. Dalangin namin yung patuloy na pagkilos mo. Lord, dalangin namin sa araw na to. O Diyos, patuloy na pagpalain mo ang bawat isa na pakinig, Panginoon. Tayaan mo na mas makita pa namin, Panginoon, yung purpose o yung dahilan, Panginoon, kung bakit kami yung nabigyan mo ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Salamat Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po sa time po ninyo and God bless po. Thank you po.